Ngayon naman ay matututunan natin ang pag-factor ng quadratic equations na kung saan yung leading term ay hindi na 1, kundi numbers na more than 1. So yung form na ax squared plus bx plus c, mapapansin nyo na yung mga quadratic equations na ma-factor natin will be a number that is greater than 1. Now, yung dalawang factoring techniques na kailangan yung malaman bago tayo makapag-factor nitong quadratic equation na ito ay yung factoring by grouping at yung factoring using GCF. Tulad ng mga examples nandito ngayon sa harapan ninyo. Yung unang polynomial na meron tayong 4x squared plus 2x. At to factor out 4x squared plus 2x, pwede natin gamitan ng GCF or kunin yung greatest common factor ng 4x squared at 2x at yun yung 2x. So, with reverse distributive property, mapapansin nyo na pag kinuha natin yung 2x mula sa 4x squared plus 2x, magkakaroon na lang tayo ng 2x plus 1 sa loob. So ito yung isang factoring technique na dapat alam nyo na para makapag-factor tayo ng mas marami pang quadratic equations. At ang susunod na example naman, meron tayong 5m plus 3xm plus 4x squared plus 8. Ito yung tinatawag na factoring by grouping na kung saan pwede nating igrupo yung mga terms, and in this case, ginrupo ko yung 5m plus 3xm at saka yung 4x squared plus 8. So sa paggrupo niya, mapapansin nyo sa first parentheses natin na common sa kanila yung m. So, pwede natin siyang i-factor out at pag nilabas natin si m, ang matitira na lang sa loob is yung 5 plus 3x. At yung sa second group naman, ang greatest common factor niya would be 4 at pagka tinake out natin yung 4 sa 4x squared plus 8, magkakaroon na lang tayo ng x squared plus 2. At ito yung dalawang factoring techniques na alam na natin noon na kailangan natin gamitin ngayon sa pag-factor ng quadratic equations na tulad nito. Sa first example, yung quadratic equation na ifa-factor out natin will be 2x squared plus 5x plus 2. Ang unang yung step na gagawin is to multiply yung first term at saka yung last term. So, ang product niya would be 4. So, ang mangyayari ngayon ay kukuha naman tayo ngayon ng factors ng 4 na kung saan pag in-add natin siya will be equal to 5. So, sa situation na to, 4 and 1 would be our factors na kung saan pag minultiply natin siya will be 4 at yung addition naman niya would be 5. So, ito yung first stage ng pag-factor out ng quadratic equation na ito. Yung sa second stage naman, ang gagawin lang natin is kokopyahin natin yung first term ng original function which is 2x squared at yung middle term niya na dating 5x, gagamitan natin siya ng factor ng 5x na kung saan ng factor ng 2 and 2 na kung saan yung 5x natin magiging 4x plus 1x. So, ito na yung bago nating middle term at yung last term natin ay kukopyahin natin ulit from original equation or original function. So, ang magiging bago nating polynomial will be 2x squared plus 4x plus 1x plus 2. At by grouping, magugrupo natin yung unang dalawang pares na to, which is 2x squared plus 4x, at igugrupo naman natin yung 1x plus 2. Sa paggrupo natin ngayon, pwede na natin i-factor out yung first parentheses na kung saan yung greatest common factor niya would be 2x, at yung pangalawa naman, ang greatest common factor ng 1x at saka ng 2 is 1. So, sa simplify nung first parentheses, mapapansin nyo na pag nilabas natin si 2x, ang matitira na lang sa loob ng parentheses will be x plus 2. Sa puntong ito, mapapansin nyo na pag factor out natin yung second group, yung 1 natin sa labas will leave us with x plus 2 sa loob. At alam nyo na yung technique na ginamit nyo is tama kapag yung natira doon sa loob ng mga parentheses nyo would be the same. At in this case, yung x plus 2 yung magiging greatest common factor ng ating first term at ng aking second term. So, pag pinactor out natin siya, yung x plus 2 will be here at yung 2x plus 1 will stay inside. So, meron tayo ngayong 2x plus 1 and x plus 2 na kung saan ito yung factors ng 2x squared plus 5x plus 2. Now, to check kung tama yung factors natin, pagka minultiply out natin si 2x and x, which is 2x squared, 2x and 2, which is 4x, 1 times x, which is 1x, and 1 times 2, which is 2. At pag sinimplify natin siya, mapapansin nyo na yung product ng ating factors ay yung original
polynomials na ginamit natin kanina. At ito yung factoring technique na pwede natin gamitin kapag magpa-factor tayo ng quadratic equations na kung saan yung quadratic term has a coefficient that is greater than 1. Now, let's move on to the second example. Yung sa susunod nating example, mapapansin nyo yung 6x squared minus 23x plus 7, meron na tayong negative dun sa middle term. So, kapag multiply natin yung first term at yung second term, yung last term, tulad ng ginawa natin sa example number 1, we'll have a product of 42. At yung 42 ang gagamitin natin para makomplete natin yung ating factor later on, wherein dapat makakuha tayo ng factors ng 42 na kapag in-add natin will be negative 23. At this point, ang alam natin kapag nag-multiply tayo ng dalawang negatives will be positive, at pag nag-add naman tayo ng dalawang negative will be negative. So, ang factors ng negative 23 or factors ng 42 na magbibigay sa atin ng negative 23 when we add them up will be negative 21 and negative 2. Now, ang pagkuha ng factors ng isang number na mag-a-add up dun sa middle term, hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon, mabilis siyang makuha. So, you have to be patient sometimes sa pagkuha ng factors ng number na kailangan natin kasi kailangan niya ng mastery ng times table para makuha agad natin or isip agad natin yung dalawang pares ng numbers na magko-complete dun sa sort of puzzle natin na ginagawa. So, sa ngayon, alam natin na yung factors ng 42 na magbibigay sa atin ng negative 23 is negative 21 and 2. Let's go ahead and move on dun sa second stage na kung saan hahanapin natin ngayon yung factors ng 6x squared minus 23x plus 7 using factoring by grouping at factoring by GCF. So, we now have 6x squared, which is yung pagkopya ng first term, at yung bagong middle term, at yung ating last term from the original function. So, 6x squared minus 21x will be our first group, at yung negative 20x plus 7 will be our second group. Now, ang greatest common factor ng 6x squared at negative 21x will be 3x, at ang kukunin naman natin greatest common factor dun sa second group natin will be negative 1. And the reason why we did that is para yung ating first term mamaya is magiging positive at yung second term natin is magiging negative. So, it's safe to say na every time magkaroon tayo ng ganitong pattern, lagi nating tanggalin yung negatives sa ating first term sa pag-factor out ng ating polynomial. So, dun sa first group, kapag nasa labas na yung 3x, ang matitira na lang doon sa loob ng ating 6x squared minus 21x will be 2x minus 7. At doon naman sa pangalawang grupo, pag tinanggal natin si negative 1 o pinull out natin si negative 1, ang matitira na lang is 2x minus 7 kasi magsuswitch ngayon yung sign ng ating mga terms. At mapapansin nyo, dun sa method na ginawa natin, magkakaroon tayo ng dalawang grupo or dalawang parentheses na magkaparehas. At ito na ngayon yung ating greatest common factor. So, pag nilabas natin si 2x minus 7, ang matitira sa loob is 3x minus 1. So, ang factors natin ngayon will be 3x minus 1 and 2x minus 7. So, isa pang mga gamit ng mga factors ng polynomials ay pag-solve ng solutions or ng point of intersection ng ating parabola doon sa x-axis. At pag kinuha natin yung solution nitong 3x minus 1 by equating it to 0 and using the zero product property, ang solution ng x will be 1/3 doon sa first factor natin. At doon sa second factor naman natin, which is 2x minus 7, ang magiging solution niya would be 7/2. So, itong solutions na to, ginagamit natin to kapag pinapahanap sa atin yung points of intersection ng parabolas doon sa x-axis or simply by finding the solutions doon sa mga problems sa algebra. At dito sa third example natin, magkakaroon ulit tayo ng panibagong pattern wherein yung parehas na signs ng ating polynomial will be negative. So now let's take the factors or find the factors of 7x squared minus 26 minus 8. So imumultiply natin si 7 and 8 or negative 8 and it will give us negative 56. So ngayon naman, kailangan natin mag-isip ng factors ng negative 8 na kapag in-add natin will be equal to negative 26. At alam natin
na magiging negative lang yung product ng numbers kapag minultiply natin ng isang negative at isang positive number. Ang kailangan na lang nating isipin is paano natin makukuha yung dalawang numbers na pag minultiply natin will be equal to negative 56, but pag inadd natin will be negative 26. At dito sa case na to, ang factors ng negative 56 na pwedeng magbigay ng sum na negative 26 will be negative 28 times positive 2. Because negative 28 times 2 is negative 56. At pag inadd natin siya would be negative 26. So, uulitin ko yung pagkuha ng factors nung first stage ng ating factoring technique would be a little bit difficult sometimes. At minsan naman may mga matitsyempohan tayong problems na madaling mag-factor out. So, you have to be patient sa paghanap ng factors ng ilang mga quadratic equation na sasagutan nyo in the future. So, tulad nung ginawa natin sa naunang mga examples, kokopyahin natin yung first term, yung bagong middle term, at yung last term ng original. Now, by grouping, yung first group would be 7x squared minus 28x, at yung second group would be 2x minus 8. At by GCF, mapafactor out natin yung 7x kasi siya yung GCF ng first group, at ang matitira na lang is x minus 4. At sa 2x minus 8 naman, ang GCF natin would be 2, at ang matitira din is x minus 4. At tulad nung ginawa natin, x minus 4 can be factored out, and we are left with 7x plus 2 doon sa ating polynomial na ginamit kanina. So, ang factors ng 7x squared minus 26 minus 8 would be 7x plus 2 and x minus 4. At ito yung pag-factor ng polynomial na kung saan ang quadratic term ay may coefficient na more than 1.